Assalamualaikum, buenos dias, happy Isabela. Mula sa ISA TV, ako si Lucy Lim, maghahatid sa inyo ng recap sa naganap na Tagima Youth Congress noong nakaraang linggo. Pag-arangkada ng Basilan Youth Development Goals na resulta sa naganap na Tagima Youth Congress, alamin sa Happy Isabelang hatid ni Ayla Faye Fernandez. Nagsimula sa isang maliit na youth forum noong nakaraang taon sa Barangay Tabiawan. Inimbita ni Basilan District 1 Board Member Ahmed Ibni Jalib Amin Hataman ang mga alumni ng Happy Isabela Youth Summit 1.0 upang kilalanin at alamin ang tungkol sa kani-kanilang organisasyon at advokasya para sa mga kabataan ng Basilan. Nagpatuloy ito sa isang dialogo na tinawag nilang bulong-bulong na naganap sa Pahali Resort upang talakayin ang paghahanda para sa idulunsad na kongreso para sa kabataan ng Basilan na ngayon nga'y tinawag na Tagima Youth Congress o TYC. This all started when I invited only a handful of youth that I've worked with before, no? At sinabi ko sa kanila, alam nyo, maganda na bumuo tayo, something that helps us come together, you know, and discuss the future of the province. Mga iba dito na nakaupo dito, I'm sure you were there at the time. Siguro iniisip nyo, ano na naman tong clip ni Amin. Little did we know the actual journey that we would go on. The struggles, the hardships, the difficulties, but the triumphs, the fun moments, the highlights, the memories we will never forget. This past week, I was there with you, yung ibang core team dito, as well as especially yung bagong volunteers and yung support team. Ilang sleepless nights, ilang days of preparation, mga orientation. So I want you to take this time as well to celebrate the fact that, guys, we made this happen. Isang taon in the making po ito. Bago ho ito dahil karaniwan nagpapatawag lang tayo, magi-invite. Eto hindi, bumabaho sila sa inyo, nag-usap po kayo. Kayo ho na nakausap nila, nag-contribute kayo sa kung ano yung magiging output niya. Kahapon ho, hindi yata sila sigurado kung ilan ang darating. Pero alam ko, naniniwala ako that those who are meant to be here will be here. And you are all here. Kaya ibig sabihin, kayo ho yun. Kayo po yun. You were meant to be here and you were meant to build you are meant to build Basilan Province today. Matapos matukoy ang mga magiging kasapi sa paglungsad ng nasabing kongreso, inatasan naman ni Board Member Hataman na siyang chairperson ng TYC ang mga miyembro sa kani-kanilang posisyon at mga gawain para sa nasabing kongreso. Nilibot ng team ang mga lungsod at munisipalidad sa buong Basilan upang anyayahan na ang mga kabataang kasapi ng isang organisasyong nakasentro sa kabutihan ng kabataan. Upang makapag-establish naman ng partnership, nakipagpulong noong March 29 si Chairman Hataman at Secretary General Siti Shaira Dompol kasama ang ilan sa mga miyembro ng BMA kay Senator Robin Hood Padilla. Sa naganap na pagpupulong, nangako ang opisina ni Senator Padilla na magbibigay ito ng tulong pinansyal at suporta sa nalalapit na kongreso. Napakaswerte ninyo at meron kayong isang Amin Hataman na nag-guide sa inyo. Lahat ng ito, magiging successful ito kung ang intensyon natin ay maganda. Ang matatandaan sa iyo ng tao, lagi, dalawa lang. Ano ba yun? Yung ginawa mong maganda at yung ginawa mong pangit. Kaya maganda ka, kaya hindi maganda itsura mo, kaya gwapo ka, kaya hindi maganda, hindi ka gwapo, pero maganda ang itananim mo. Matatandaan ka ng tao bilang isang magandang tao. Assalamualaikum, buenos dias, happy Isabela. Kasama ko po ngayon ang Senator ng Republic of the Philippines, si Senator Robin Hood Padilla. Senator, assalamualaikum po and welcome po to the first ever Tagima Youth Congress here in Basilan. Bismillah. Opo, una sa lahat, assalamualaikum, buenos dias, buenas noches, at syempre, ako po ay bumabati sa lahat, Muslim, Kristiyano, anuman ang religion, peace be with you. So, isang malaking kaligayahan po sa akin ang naparito at naging bisita dito sa Youth Congress. So, Senator, bilang isa ho kayo sa mga sumuporta po sa first ever Youth Congress po dito sa aming probinsya,
Ano po yung na-feel nyo na ito na nga po, nangyari na nga po siya, nagkaroon na nga po ng space itong mga youth leaders natin na ilatag po yung kanilang mga hinaing, yung kanilang mga plano, and yung kanila pong mga pangarap po para sa probinsya ng Basilan? Alam, ito kasing hakbang na to, ito yung matagal nang hinihingi ng mga kabataan. Kasi kahit nung panahon namin, nung ako naman ng bata, kaedad ninyo, ito yung hinihingi mo na pakinggan ka. Hindi naman kailangan dumaan tayo sa mga tinatawag natin maging aktivista o maging rebelde. Pagka dumating kasi mga ganitong pagkakataon, naiiwasan natin yon. Kasi lumalabas kung ano yung mga nasa loob ng mga bata na ilalabas nila sa isang plataforma na katanggap-tanggap ng lahat. Kasi alam mo, ito, tinitrain natin yung mga bata na dumaan sa prosesyong pinakikinggan. At ito nga, kanina pinag-uusapan namin yung mga ni BM Amin na yung mga bata talagang lumalabas. Yung mga nasa loob nila patungkol sa kalikasan, patungkol sa health, education. Yun ang kailangan natin kasi sa totoo lang, kung gusto natin ng pagbabago talaga dito sa bayan natin, kailangan tanggapin natin yung bago. At yung bago, manggagaling yan sa bata. Yung mga platapormang luma na hindi naman naging epektibo, hindi na natin dapat binabalik-balikan yun. Kasaysayan na lang yun. Ang tanggapin natin kung ano yung... Kasi lahat ng administrasyon na dumating, lahat, sabihin mo na, anong kulay yan? Dilaw, pula, asul. Lahat yan sinasabi, pagbabago. Paano mo makukuha yung pagbabago kung luma naman yung dapat? Makinig tayo sa mga bata. So, Senator, last question na po. Naniniwala po ba kayo na kaya ng mga kabataang Basileño na baguhin po ang kapalaran ng Basilan? Natural. Alam mo, mga anak ko, mga pamangkin, tandaan ninyo, ang revolusyon ng Pilipinas ay pinangunahan ng mga bata. Sila Emilio Jacinto, sila Gregorio del Pilar, mga bata yan. Emilio Aguinaldo, Andres Bonifacio. Hindi yan matatandang gurang na paulit-ulit na sa pagiging politiko. Tandaan po natin, ang pag-asa ng bayan na sinabi ni Jose Rizal na isang kabataan din, tandaan po ninyo. Si Rizal, elementarya pa lang, pinakikinggan ng tao hanggang yan ay naging high school, naging college, naging doktor. Isa lang ang sinabi niya, kabataan ng pag-asa ng bayan. Bakit? Kasi diyan nagmumula ang pangarap, ang tinatawag nating passion, ang tinatawag natin na enthusiasm. Sa mga matatanda, hindi nyo na makukuha yan. Ang mga matatanda, ano na yan ang gusto niyan, retirement. Ano makukuha mo sa matanda, retirement na gusto niyo? Tandaan niyo, magtiwala kayo sa mga bata. Kaya lang, syempre, kailangan natin ng mga ganito, Youth Congress, para matrain natin sila kung ano yung daan. Kasi hindi naman pwedeng pabayaan natin yung mga bata na hindi natin tinuturo yung daan. Bakit naman natin sila kailangan pahirapan? Ang pwede natin gawin, i-clear natin yung daan para sa mga bata. At ito yung Youth Congress. Ang Tagima Youth Congress ay kongregasyon ng mga kinatawan mula sa youth-led organizations sa buong lalawigan ng Basilan kung saan ang mga debate at talakayan ay ginaganap batay sa iba't ibang advokasya mula sa pangangalagang pangkalusugan, edukasyon, kabuhayan at iba pa na may layuning lumikha ng youth development goals para sa lalawigan sa susunod na ilang taon. What we are building, like I said, is not just a coalition. It's not just the BYDGs. But what we are building will affect and change Basilan for years to come.
Ang TYC ay nakaangkla sa 5 committee, kabilang na ang Environment na pinangungunahan ni Chairperson Ana Sahibil, Education Committee na pinasiyahan ni Chairperson Kenny Villanueva, Health Committee na inupuan ni Chairperson Ashraf Abubakar, Active Citizenship ni Chairperson Uzair Ama, at Peace and Security ni Chairperson Siti Shaira Dompol. Sa 3 araw mula August 5 to 7, ang mga delegates ay nakilahok sa debate upang mapag-usapan at mapili ang mga issues na kinakailangang i-prioritize ng Basilan Youth para sa susunod na 5 taon sa advokasya na kanilang nirerepresenta. Pagkatapos ng debate, ang committee goals ay pagbobotohan ng mga kasapi nito. Sa huling araw ng plenaryo, lahat ng delegates mula sa iba't ibang committee ay nagtipon-tipon para ma-finalize ang BYDG o ang Basilan Youth Development Goals. Sa pagkakataong iyon ay nagkaroon ng final rounds ng debate o discussion. Pagkatapos mapag-usapan at pagkasunduan, tinuldukan ang nasabing kongreso sa pagpirma ng lahat ng mga delegates sa nasang-ayunang BYDG. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ni Chairperson Hataman na higit sa 100 kabataan ang dumalo at nasa 77 organizations ang nakilahok sa Tagima Youth Congress na nagmula pa sa iba't ibang parte ng Basilan at nagtipon sa Basilan National High School. Our participants today, that are more than 100, come from different areas of Basilan, different municipalities, different cities, and not only that, represent different advocacies and different areas of focus. All of you might see just a group of young people, but I see our future and I see the potential that we have to make this province that we love better. Ang nasabing kongreso na pinaghandaan ng mahigit 1 taon ay nagbigay ng espasyo sa mga kabataan na ilahad ang kanilang mga issues na nakaangkla sa kanilang advokasya at komunidad. Napakamalaking karangalan po maging parte ng araw nito. Nandito po ako para upang ibahagi ang aking magandang hangarin at magandang pananaw para sa ating Basilan Isabela. So I can see that this event, this Tagima Youth Congress, will help them to have the initiative to make Basilan a better place for everyone. Sa 3 araw ay siniguro ni TYC Chairperson Hataman na maririnig ang bawat boses ng kabataang Basileño at maisa sa katuparan ang mga goals na nakasaad sa BYDG sa susunod na 5 taon para sa kabataan ng Basilan at sa kaunlaran ng probinsya sa kabuuan. It all starts with you bringing that determination and drive to change to your homes and then to your communities and then to your towns and then to your province. Kung ano man ang ma-approve sa araw na to, ma-streamline natin po sa sangguniang palalawigan. At tutulungan po natin si board amin na gawin ang lahat para ma-incorporate, ma-integrate yung goals na yan sa Provincial Youth Development Council. Basilan National High School will always open our arms for the benefits of our youth. Congratulations sa ating lahat dahil for us who are here now, we are very blessed to see that we have such dynamic, progressive, visionary na kabataan. Mahalaga ho yun dahil lahat ng ginagawa natin eventually ipapasa natin sa kanila. Pero katulad nga ho ng sinabi ni board member Amin at yung essence po ng Tagima Youth Congress, napakahalaga nung ngayon pa lang dahil kayo naman ang magpapatuloy ng lahat ng ito, hindi pwedeng naghihintay lang ang kabataan nung panahon na ipapasa na sa kanila, dapat ngayon pa rin. Kung ano yung pinaka-essential na dapat nyong gawin dito, dapat si Tagima hindi lang mag-uumpisa at mag-uumpisa ng August 5 at magtatapos ng August 7. Tapos na. Sayang sayang yung effort nyo. Pangalawa, kasi itong ginawa nyo kasi output lang to eh. Ano ang pinakamahalaga? Dapat yung outcome niya. Ano yung impact nyo sa community? As long as you have your passion, as long as you have something to fight for, and as long as you know that you have done something for the province, that is all you need to be a fully fledged member of TYC. And I am sure that you will contribute
in creating our Basilan Youth Development Goals, inshallah. Naging matagumpay ang 3 araw na kongreso at sa sumunod na araw ay diretso nang inihain sa ika-44 na regular na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan noong ika-9 ng Agosto sa SP Session Hall ang resulta sa naganap na Tagima Youth Congress. Today, as the BYDGs are spreading to the different municipalities, non-government organizations, city governments, and private sector entities, I likewise humbly present these goals for the consideration of this august body to be integrated as part of the youth development plan of our beloved province, as well as to hopefully act as one of the guides to our legislative work and the work of the other legislators, policymakers, and executive officials in Basilan. Yung main objective ng Tagima Youth Congress, well, multiple, no? Maraming iba-iba. From building the networks of youth organizations to making them feel like they can be heard. Pero yung main objective talaga, practically, is to identify yung mga pinakamahalagang issues na nakikita ng mga youth organizations on the ground. Tapos kung kaya, makagawa rin ng mga potential solutions. So, kumbaga yung main output ng TYC is yung Basilan Youth Development Goals, which is pretty much parang a set of objectives, both issues and their corresponding solutions to act as a sort of, kahit pa paano, action plan and a guide for both NGOs or kung government or kung sino man na active youth to follow for the next 5 years para sa Basilan. Ayla Faye Fernandez, Balitang Happy Isabela. Maraming salamat, Ayla Faye. At yan ang recap sa ginanap na Tagima Youth Congress hatid sa inyo ng City Government of Isabela. Antabayanan ang iba pang Happy Isabelang balita sa susunod na linggo. Ito ang Balitang Kahanga-hanga, Balitang Tatak, Happy Isabela, Balitang Happy Isabela.